Yun ang problema. Alam mo kasi problema dito sa mga dilis, hindi talaga nila matanggap na konti na lang sila. Totoo yan. Di ba? Makikita mo yung nagsisigaw-sigaw doon sa may sa People Power Monument, yung kasama nila ito Pasio. Para mga 43 lang yung bilang ko ron eh. Hindi, marami, mga doble kasi may mga upuan. Yun. Nag-viral nga yung post nyo dyan. Paano nyo mapapabagsak ang gobyerno kung ilang piraso lang kayo? Wala pa kayo 100. Parang bagay eh, no? Piraso. Parang bagay lang. Ina-expect nila doon sa may EDSA Shrine, magdidikit sila ng tarpaulin na may nakaganon, pinagsisigawan sila at pinagkukutya ng mga Pilipino ng mga matitino doon. Mas marami pa yung matitino eh. Correct. At saka isang patunay na konti lang talaga yung tao. Yung ginawa ni Greco Bellica, nag-fake news pa siya, di ba? Sabi niya, oy, magulo dyan sa Luneta. Lumipat na kayo dito sa amin. Ano sa nangyari? Habang nag-i-speech siya, sabi, Sara resign, Sara resign. Di, kinain ng kahihiyan. Di ba? Yan kasi ang problema kay Greco. Masyado. Sa kagustuhan manalong senador, ayaw na iboto ng tao kung ano-ano na papasok sa isip. Sabi niya, kinabukasan, maraming babaliktad. Ano nangyari? Bumaliktad si Mura sa kahihiyan. Di ba? Yung pala babaliktad. Pahiyang-pahiya si Greco Bellica. Habang nagsasalita sa sinasabi ng tao, Sara resign, Sara resign. May part 2. Diba? Kung ako kay Greco, di ba? Kung ako kay Greco, mag-sorry siya. Hindi, mag-deactivate na ako ng FB ko kasi napapahiya ako sa mga comment section. Imbis na hangaan ka, pinagtatawanan ka. Pero hindi lang siya ang napahiya. Hindi lang siya. May mga ibang kilalang personalidad sa EDSA na binu talaga. Ano ba, Philip Salvador? Correct. Grabe si Philip Salvador. Thank you, naka 4.5 billion views. No. Hindi, bakit naman kasi siya nagpunta ron? Siguro akala ni Philip Salvador, sikat ako. Artista ako, marami akong fans. Pasalamat ka kay Philip, may 4.5 billion na naman. Thank you, Philip Salvador. Diba? Akala siguro sikat ako, ganyan-ganyan. Pagdating doon, sus, grabe. Pero di nila gustuhan yung pangbubusa kanya, nanlisik yung mata niya eh. Hindi, sino ba naman may gusto nun? Sino naman may gusto nun? Ina-expect mo, lahat ng nando doon, kakampi mo, pabababain si BBM. Kaya nangyari, pinababa ka sa flyover na kahihiyan eh. Diba? Pinalayas. Oo. Diba? Totoo yan. Hindi na siya, meron pa isa. Si Chavit Singson. Yun din. Yun talaga, mali talaga yung diskarte niya nun. Ang reaction nga ni John Wick Rimula, sabi niya, naawa siya kay Manong Chavit dahil sa 84 years old na narinig niya binubunag. Yun lang. Deserve. Hindi, ayun ang masaklap na katotohanan. Palagay ko, ano sila doon, ang tawag doon, hindi nila na anticipate na marami. Konti lang sila at mabubu sila ng gano'n. Akala nila magagamit nila gaya nga sinabi ko sa aking editorial, akala siguro nila ma-hijack nila yung rally na yun. In fairness, mas marami yung pink tsaka dilaw. Yes, marami talaga. Partida, wala pa yung mga loyalista dyan. Wala pa kami dyan. Diba? Totoo yan. Ako pala, pag nagtawag ako, siguro mababa 8,000. Busy pa yung mga 8,000. Busy pa yun. Magkano per head? Busy pa yun. Hindi. Volunteer yun. Wala yung sa lolo ko. Pag lolo ko nagtawag, makapagpapunta ng 100. Pero wag kayo sa kapitbahay namin ha. Totoo to ha. 1,500 ang bayad sa kanila. Pumunta lang doon? Punta silang Luneta. Ang tanong, nabayaran na sila. Hindi ko pa nafa-follow up. Sino magbabayad ng 1,000? Yung nag-recruit. Meron talaga. Hinakot sila, libre sasakyan, libre pagkain, tapos 1,500 daw. So, yung talaga yung hakot to. So, hindi talaga purely pala. Hindi sincero yung karamihan doon. Yung iba siguro, di ba? Legit yung kanila ipinaglalaban. Pero yung iba dyan, kabuhayan na rin kasi nila yan. Pero let's give credit din sa mga yellow and pink. Dahil dami nila. Dami. Hindi naman yun. Sumunod sila sa usapan na magiging mapayapa yung kanilang pag-express ng kanilang damdamin. At the same time, yung sinabi nila na kapag merong mga DDS na magta-try na mag-hijack ng kanilang event or yung kanilang activity, ay papaalisin nila. Nangyari naman. Ganun naman talaga ginawa nila. Hina-hijack yung rally nila. Ano sabi nila? Tatay nyo, uuwing abo. Tatay nyo. Meron pa isa. Tatay nyo, karton. Grabe kahihiyan ng mga ano ron. Grabe yung mga kahihiyan ng mga dilis doon. Yung mga vlogger ng mga didilis doon. Sobrang kahihiyan. Wala na nga kayong views. Napahiya pa kayo. Diba? Isipin nyo ha. Kaya maraming mga politikong dilis ang hindi nagpunta ron kasi alam na nila na konti na lang yung mga supporters nila. Iniwanan nila. Tanggap na nila sigurado yun. Kahihiyan ba na gano'n? Sapitin nila, tanggap na nila yun. Na konti na lang yung mga supporters nilang dilis.
In fairness, no, sinasabi din ng Philippine National Police, generally peaceful yung naging rally. At ito ay pagtitiyak na yung freedom of speech, freedom of expression dito sa Pilipinas ay guaranteed. Mismong si Presidente din, di ba? Sabi niya, kung hindi siya Presidente, nandiyan siya. So sa kasalukuyan, yung freedom of speech natin, Article 3, Section 4 natin yan ng saligang batas, di ba? Eh, garantisado yan ng Estado. Nagagamit natin. Alam mo, credit dito kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Dahil talagang hinayaan niya ang taong bayan. All over the Philippines na mag-express ng kanilang saloobin tungkol dito sa flood control scam. No? Kung may sa kakapangyarihan niya na pahirapan niya ganyang event. No? Pero hindi niya ginawa. In fact, sabi niya kung siya lang ay hindi Pangulo, ay mag-join din siya sa activity na yan. Pero hinayaan niya lang makapag-express and ang kagandahan naman doon, no, yung business community at iba't ibang sektor, no, ang nagsabi na mismo bago pa mangyari yung September 21 na ayaw nila na matanggal o mag-resign si BBM dahil kailangan natin si BBM. Bakit ayaw nilang pumalit yung bangungot? Siyempre naman. Kung baga nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, lilipat ka pa ba sa papag? Ano papag? Ano kaya? Putikan yun. Hindi sa banig, putikan yun. Kasi, totoo yan. Paano kung nawala si Presidente? Sinong lalaban dyan sa anti-corruption na yan? Correct. Diba? Mabigyan focus ba ni Sara Duterte yan? Kulang pa nga yung oras niya sa pagbiyahe abroad eh. Doon nga sa Senado, kakapi na yung mga nasasaktan eh. Kaya nga hindi ako magsasawang sabihin, paulit-ulit sa aking mga page, kahit dito, na kung hindi dahil sa Pangulo, no, sa political will ng Pangulo na i-expose itong flood control scam na to at ang mga taong involved at mga contractors na kasali dito, no, wala yung mga activities na yan. Hindi tayo mag-express ng mga ganitong galit. No? Correct. No, lahat ng sektor ng lipunan, no, ano man ang kulay mo, nakakapag-express ng galit ngayon. Kahit tayo. Correct. Alam, sige. In fairness sa mga pink, sa mga dilaw, naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Na si PBBM yung lumalaban sa korupsyon. Yung mga dilis lang talaga, kinakahulan si Presidente, hoping na magre-resign. Sila na yung nagtatanggol ngayon. Diba? Yung mga pink, mga dilaw na ngayon nagtatanggol kay PBBM. Hindi nila inahayaan na mapababa ng mga pink kasi ayaw nila mapunta sa putikan yung mata natin eh. Isipin mo yung momentum, nandiyan tayo, di ba, sa laban kontra korupsyon, tapos papalitan mo ni Sara Duterte. Goodbye. Tuwa si Chavit niya. Alam mo, Yam, hindi lang sapat yung sinasabi mo na katapangan ni PBBM kaya niya nilabas yan. Hindi, si Duterte matapang rin naman eh. Kaya niya nilabas yung ganyang yung corruption dito sa bansa natin. Kaya niya pinaputok kasi nga wala siyang ninakaw. Yung anak niya si Sandro, walang ninakaw. Wala silang flood control. Wala silang ghost project. Kaya niya nilabas tong ganitong corruption sa gobyerno natin. Hindi gaya ni Digong, tumahimik. Kasi baka tamaan yung anak niya na may 51 billion. Mga kaalyado niya mismo. Kasi alam niya na may corruption eh. 2019 sinabi niya, inamin niya yan. DPWH, hindi niya kaya. Sabi niya mag-audit, wala nangyaring audit. Meron pa nga narrative na lumalabas eh. Pinakamalaking porsyento daw na binibigay sa mga politiko o sa proponents ng proyekto ay 25 to 30%. No? Ngayon daw panahon ng ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nung panahon daw ni Digong, 12 to 15% lang at yung panahon ni Pinoy is 10%. Hindi naman yung issue yung percentage. Ang issue, kailan ba nagsimula yan? No? Kaya natin gusto malaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang punot dulo kung paano noon tayo umabot sa ganitong sitwasyon na 25 to 30% na. No? At hindi lang sa panahon niya nangyayari ito. Noon pa nangyayari. At gusto niya nang tuldukan once and for all. Ang issue dyan, kung sino yung magtutuldok dyan sa problema na yan. Yun ang talagang dapat ang pinag-uusapan dyan. Kasi hindi nagawa ng ibang presidente yan. Tanging si PBBM at tahimik sila. Tahimik? Kasi alam nila eh. Weak leader eh. Diba? Kung sino pa yung weak leader, siya pa ngayon, yung kinabibiliban ng mga Pilipino, kahit mga dilaw, bilib sa kanya. O ano nangyari? Naiinsulto yung mga dilis kasi sapaw na sapaw, yung amo nilang nakakulong. Kaya sana itong last 3 years ng presidente, matapos ito, di ba? Kasi kung hindi ito matatapos, yung susunod na administrasyon, baka pabayaan yan eh. Babalik na naman yan. Di ba? Yung cycle ng pagnanakaw, babalik na naman. Again, systematic yung pagnanakaw eh. Kailangan mo talagang tuldukan yan. May tamang, in fairness, dito sa investigation in aid of legislation, di ba? Kailangan mag-come up sila ng matibay na batas at may implement ng maayos. Ako, panerista, kak-coffee, hindi ako naniniwala na matutuldukan to sa for the next 3 years, no? Considering yung medyo mabagal na proseso ng ating justice system. Pero ang importante sa akin dito, makasuhan. Lahat na involved. May makukulong tiyak eh. Kasi non-bailable. Kapag naisampayan sa korte, tiyak, makukulong na yung mga yan. No?
Ang importante dito, marami ng makasuhan, no? At marami ng maging ehemplo para sa mga ibang public officials na posibleng gumagawa rin ng ganitong klaseng kabulastugan, no? Big fishes. Hindi lang mga district engineers. Yung senators, congressmen, district engineer, regional engineer, maraming dawit dyan. USEC. So lahat ng yan, no? At yun nga sinasabi ko pa ulit-ulit, sana dapat kasama yung mga nasa COA, kasama yung di ba? Lahat na commissioners, lahat ng tumatanggap, auditors. Hindi matatapos siya kung walang pirma ng COA rin. Totoo. Diba? So sa tingin natin, maraming madadamay diyan at kitang-kita sa kinikilos ngayon ng ating presidente na seryoso sa ginagawa niyang to. Kaya yung mga senador, diba? Abado na. Dapat kanya pinapalitan. Hindi dapat si Satanas, hindi tatanggapin script, kabado na yun. Hindi nakakatulog ng maayos yun. Malamang, tulog to, 3 minuto lang. Yun doon sa COA, sa mga commissioners, no, sa mga auditors, kasi ang sinasabi nila, hindi kami sangkot yan, etc. Maganda yung sinasabi ni Ping Lacson kay Secretary Bunuan Diba? Dalawa lang yan. Either kasabot ka or incompetent ka. Kung nakalusot sa COA yan, ganoon din yun. Ganun karaming proyekto, daan-daan, libong proyekto, makakalusot sa kanila lahat. Hindi, malamang yan. Malamang nga yan, kasabot yan. Malamang malamang. Tsaka yung marami nagtataka, bakit daw si Mark tahimik lang? Sinong Mark? Diba? Tahimik pa rin daw. Ngayon sa ICI, sa Senado, tahimik yun. Kasi syempre, pero sa ICI, pwedeng patawag yan. Imposibleng wala siyang kaugnayan dyan eh. Imposible. 6 na taon, 5 taon mahigit no? Diyan sa DPWH yung balita nga lang kaganina Kanina o kagabi, yung sa bilyonaryo na pamilya nila doon sa Las Piñas, maraming nakuwang project. Pamilya nila Ilang billion din yun. Kaya nga diba? sinasabi ni yung spokesperson ni Bryce Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, nagsasalita na for him. Yan ba yung abogado? Parang spokesperson, spokesperson, sa nakita niya daw sa mga ebidensya o dokumento na hawak ni Bryce Hernandez, mga 3 to 4 senators pang madadagdag sa nasabi na sigurado na yan. Nabanggit na si Senator Joel Villanueva saka Senator Jinggoy. Revilla pa. Meron pa daw Revilla at meron pa daw 3 or 4 pa na babanggitin. Abogado yun. Alam niya yung ginagawa niya. Marami pa rin congressman na... At siya din natin nagsabi na bagamat walang direct evidence na talaga tumatanggap sila, yung mga circumstantial evidence na nagsasabing mukhang siya ay tumatanggap, liable pa rin siya. Pwede pa rin siyang makulong. Siya mismo nagsabi nun. Siya, si Fortuna. Circumstantial. Kahit walang direct evidence na nakikita o nagpapakita na tumanggap siya ng pera na daan-daang milyon, hindi nangangahulugan na ma-absuelto siya sa kaso. Dahil yung circumstantial evidence pwede daw maging basihan ng paghusga ng... Ikaw marami nagsasabi na tumatanggap siya. Di ba? Ikaw ba naman, ipapahamak mo ba naman yung sarili mo? Ikaw yung naging ikaw si Bryce Hernandez. Magsusurrender ka ba ng iyong assets? Ari-arian, pera, sasakyan, bahay, posible? Kung galing sa malinis yun. Correct. At magbabanggit ka ba ng mga pangalan ng tao na matataas, na mga powerful sa lipunan, kung hindi totoo, kung invento lang, or gusto mo lang mang-inis? Kasi alam mo, pwede madamay pamilya mo yan. So hindi mo gagawin yan Hindi, for someone na rational, mag-isip, hindi gagawin yan. So nasa tamang direksyon si Bryce Hernandez. Nasa tamang direksyon si Bryce Hernandez. Kaya lang, ang issue dyan is kung tatanggapin siyang state witness. Mukha namang lulusot di ba? Kumpara sa mga Diskaya. Kasi garantisado naman siya ni Lacson. Mas okay sa akin si Bryce. At saka si Alcantara. Kasi sila talaga yung nakakaalam dyan. Kasi sila yung inutusan Diba? Sa akin, okay din yun. Kasi sa tingin ko, sila ang may mas matinding pananagutan dyan ay ang mga congressman, ang mga senador at mga public officials. Why? Dahil sila yung pinagkatiwalaan ng taong bayan Correct. Sila ang pinagkatiwalaan ng taong bayan na puprotekta sa kanilang assets ng gobyerno. Puprotekta sa kaban ng bayan. Pero sila pa yung mga nagnakaw. So sila yung mga bantay sa lakay na dapat lang na makulong lahat ng yan. Tsaka sila yung accountable dyan. Sila yung pumirma. Diba? Kaya dyan mo talaga makikita Basta talaga sa politika, ang bilis talaga ng pera. Isipin mo, magkapatid, nag-aaway. Sa isang posisyon, Mag-ama, nag-aaway. Diba? Talagang dyan mo magkaibigan nga, nagkakasira dyan diba? Dyan mo makikita, hindi lang basta gusto lang nilang makatulong. Kaya sila tumatakbo. Unang-una kaya tumatakbo karamihan dyan kasi gusto nilang magnakaw. Yun lang po talaga. Gusto ko lang pala banggitin, Panirista, yung si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH, sobrang naging powerful, Oo, grabe, no? From time ni
Pinoy pa lang ba o Digong? Digong yata. Digong pa lang, no? Hanggang sa ngayon, Actually, Erap mapaka-powerful time niya. Sa Maynila pa lang O, mo. Sa Maynila pa lang, kasama na siya ni Erap. Erap, ano? So, ibig sabihin, itong taong to talagang powerful at talagang mapera. Asan na ba Dahil- yun? Nakalabas ba yan? Hindi, malaya pa. Malaya may pa, kaso wala na pang dismiss kaso na yan. Anyway, so napaka-powerful niya dahil kahit anong administrasyon, naandyan siya at nakakakuha ng mga proyekto. Siya nagdidikta kila Alcantara kung anong gagawin sa mga proyekto. Oh, siya yung boss no? Siya yung pinaka-boss na as far as this district engineers are concerned, siya yung pinaka-boss. Siya rin nagdidikta kung saan pupunta yung pera na pinaghahatian. So, siguro talagang ganito siya kadikit sa mga powers that be, no, sa mga politiko na matataas at nakakapagbigay talaga siya ng mga ang tawag dito, langis. No? Padulas. Sa mga ito. Kaya talagang na-maintain niya yung kanyang power. Parang siya yung conduit di ba? Oo. Siya yung kilala nitong proponent, senador at congressman, at may isa pang testimonya narinig ko no, na si Bernardo, siya yung nagpapamit, kumbaga nagbubugaw di ba? Sa proponent at sa district engineer, sige magkita kayo Kaya sa Shangri-La o doon di-deliver yung Ngayon, pera. Siya nga nakakaalam nakakapagtaka dyan, bakit biglang kumanta si Alcantara? Samantalang nung first hearings, may no? chismis dyan. May chismis kasi sabi Sabi daw, sa'yo? pinangako raw sa kanya ng mga nakarang araw kaya hindi siya kumakanta kasi itong September 21 ay hinihintay nila. Napangako sa kanya, mapapabagsak daw si PBBM at mabubura raw lahat ng mga kaso-kaso na hihinto raw yung hearing. Sumablay. O kaya pag kinabukasan, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do kaagad. Hindi. Kumbaga sa kanya, Kumanta kaagad. wala na siyang choice kasi meron Wala mga na. ebidensya Oo. si Bryce saka si Mendoza Bryce Hernandez saka si JP Mendoza, may mga ebidensya sila na magdidiin din kay Alcantara. So kung hindi siya makikisama doon sa dalawa, Siya madidiin. mawawalan siya ng chance na maging state witness na talagang yung kalayaan niya talagang ma-jeopardize na ng husto 100%. Isalba niya na lang yung kanyang Samantalang sarili. kung magiging state witness siya, mag-a-apply siya, kahit pa paano baka may chance nga siyang tanggaping state witness and in the future makalaya siya.